Sa isang bayan sa paanan ng bundok na laging nababalot ng ulap, naninirahan ang mga taong payapa, ngunit palaging biktima ng kasakiman. Taon-taon, sila'y nilulusob ng mga tulisan at ang kanilang ani at kayamanan ay kinukuha. Ngunit sa panahong ito, isang mandirigmang tatawagin ng kasaysayan. Siya ay si Lakandula. Pinasan natin! Hiya! Hiya! Marami tayong makukuha ngayon. Kukunin natin lahat ng kanilang pinaghirapan at nang maging masaya naman ang ating haring si Rajok. Hiya! Hiya! Lahat ng palay at baboy sa amin na. Walang lalaban, kundi pupugutan kayo ng ulo. Ganito taon-taon ang nangyayari. Ngunit sa isang maliit na kubo, isang binatang ulila ang tahimik na nagsasanay. Ang kanyang pangalan, Lakandula. Hindi ako papayag na habang buhay tayong alipin ng mga tulisan. Kung wala nang lalaban, ako ang tatayo. Isang gabi, muling bumaba ang mga tulisan. Ngunit sa harap ng daan, isang lalaki ang humarang. Teka lang, sino yan? Ako si Lakandula. Kung gusto niyo ang laban, ako ang inyong harapin. Isang tao lang. Durugin! Ito sa iyo. Kailangan ko silang matapos lahat. Ngunit isa-isang bumagsak ang mga tulisan sa bilis at tapang ni Lakandula. At nang makita ito ng mga kalalakihan ng nayon, nagningas ang kanilang mga puso. Kung siya ang mag-isa'y lumalaban, bakit tayo magtatago? Tama, laban tayo! Mga kapatid, ang oras ng ating paglaya ay ngayon. Sama-sama nating ipagtanggol ang ating bayan. At sa gabing iyon, nabuo ang isang hukbo ng mga mandirigma. Ang dating mahihina, ngayoy tigib ng tapang. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, lumitaw ang pinunong tulisan. Isang dambuhalang lalaking kilala sa ngalan na Rajok. Sobrang laki niya. Para siyang isang higante. Lakandula, matagal na kitang pinagmamasdan. Akin niya ako Ngayon, nakilala. ipapakita ko sa iyo ang tunay na lakas. Kailangan umilag sa kanyang lahat ng mga palo. Ang lakas niya. Sa isang hampas lang ng kanyang mabigat ng maso, 3 mandirigma ang sabay-sabay na bumagsak. Ang bayan ay nangulit sa takot. Napakalakas niya. Hindi natin kaya. Lakandula, mag-ingat ka! Nagharap ang dalawa. Sa bawat banggaan ng tabak ni Lakandula at maso ni Rajok, ang lupa'y yumanig at ang hangin ay kumisla. Wala kang laban sa akin. Ang lakas ko'y tulad ng bagyo. Ganun ba? Hindi lakas ang magtatagumpay, kundi talino at tapang. Kailangan kong malaman ang lahat ng kanyang teknik. Paulit-ulit nadadapa si Lakandula. Ngunit muli siyang tumatayo. Hanggang sa napansin niya, mabigat at mabagal ang bawat atake ni Rajok. Ilang segundo lang ang bagal ng atake niya. Eto na! Eto na ang pagkakataon! Nang itinaas ni Rajok ang kanyang maso para sa huling hampas, humulong si Lakandula sa gilid at buong puwersa niyang isinaksak ang tabak sa tagiliran. Tanggapin mo to! Anong... Ang hina mo pala! Bumagsak si Rajok. Nagpulasan ang mga tulisan. Iniwan ang kanilang pinuno. At ang bayan,
muling nagdiwang ng kalayaan. Tagumpay! Tagumpay para kay Lakandula! Hindi para sa akin, kundi para sa ating lahat. Ngayon, tayo'y mga mandirigma na nagkaisa. At mula noon, hindi lamang si Lakandula ang tinawag na bayani, kundi ang buong bayan. Ngunit ang kanyang pangalan ay nananatiling alamat dahil ipinakita niya na ang tunay na mandirigma ay hindi lang malakas, kundi marunong at may pusong handang magsakripisyo. Ito ang kwento ni Lakandula, ang mandirigmang nagpaalab sa tapang ng kanyang bayan. Hanggang ngayon, ang kanyang pangalan ay sumasabay sa ihip ng hangin sa bundok. Isang alamat ng katapangan, karunungan at pagkakaisa.